koleretis mo sa katawan. Maya-maya naka-artistaban ka, naka-Rolex ka, naka-Chanel ka, naka-Prada ka, naka-Hermes ka na bag. Oh, anong fake news dyan? Walang fake news doon. Yun ang katotohanan na namulat ang mga taga Marikina na itong si Stella Kimbo from rag to riches dahil sa pagiging politiko. In every single aspect, magmula sa fake news tungkol sa buhay ko, fake news tungkol sa personality ko, fake news patungkol sa kung ano magiging agenda ko. So in every single aspect, yun na naging challenge ko. And to certain point, sa sobrang dami ng trolls nila, ang naging strategy namin is Madam, Congress, humano kayo. Kayo ho ang tigas dyan sa Marikina, di ba? Kayo, ano pa kayo, Vice Chairperson ng Appropriation Committee. Napakabigat ho, napakarami nyo hong mga ayudang ipinamigay dyan sa Marikina. Huwag nyo sabihing underdog kayo. Ang naging issue nyo lang, masyado kayong nag-cooks sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Yung especially doong noong budget deliberation ng Office of the Vice President ng Department of Education, 'di ba? Yun talagang breaking point na nagkaalaman na itong si Stella Kimbo pala wala namang masama mag-tricycle kahit tayo tricycle nga tayo. Ang problema yung lifestyle mo, biglang angat ka papunta ka kagad, pa-artista ka Yun ang problema sa inyo, madami. At yung mga bagay na yun, hindi nyo maitatago yan. Pati yung mga kaibigan, kamag-anak nyo, alam nila kung ano yung kasaysayan nyo. Yung biglang yaman nyo dahil sa pagpasok nyo sa politika, meron ho tayong problema. to really talk to people face to face, kaya ito wala na talaga akong boses. So, yun ang naging difficulty factor talaga. Kailanman ay Ayun na nga mga kababayan nyo, ang nangyaring pag-iyak nitong si Stella Kimbo dyan sa kanya naging interview sa media. Heto, lipat po tayo dito kay Senate President Rodante Marcoleta. Sang-ayon ho ba kayo na siya na ang ipalit dito kay Chis Escudero? Makatuwiran, maprinsipyo at hindi nagpapakaasa sa administrasyon. Nasa katuwiran lang. Yun lang tayo, ika nga. Sang-ayon ho ba kayo dyan? Tayo, kahit na first timer na senator yan, matagalong congressman yan. At yung kaibahan ng kanilang mga rules sa Senado at Kongreso, konti lang ho diferensya niyan. At alam ho ni Kong Dante dahil abogado yan, yung pasikot-sikot sa batas. Sang-ayon ho ba kayo na itong si Congressman Rodante Marcoleta ang susunod na maging Senate President? Pagpalakpakan ho tayo pag nagkataon. Pagka ang naupo bilang Senate President, hindi na basta-basta nakokontrol ng Malacanang, ika nga. Naku, napakasaya ho niyan mga kababayan. Talagang magkakaalaman na ho pagka nangyari yan. Tayo ay umaasa. Sana, no? Sana itong pagiging veterano, mahusay na abogado, maprinsipyo, talagang hindi mababali ang paninindigan. Yan ho ang mga kailangan natin. Hindi yung inaagaw-agawan ka lang ng champagne itong si Lisa Araneta Marcos. Okay na sa'yo, di ba? Hindi yun ang imahe. Yun ang reputasyon ng gusto nating maging Senate President ng bansang Pilipinas. Ang kailangan nating Senate President, kahit ayaw man itong si Kong Dante, gusto natin yung mga ganyang klaseng individual. Si Soto, gusto nyo maging Senate? No. Big no. Pero kung sakaling magkakaroon ng arrangement sa pagiging Senate President niya ba? Diba? Mapapag-usapan naman yan. Pro tempore mo na itong si Congress, Sen. Itong si Sen Dante Marcoleta, ano muna siya, kumbaga Vice Senate President mo muna siya. Pwede na siya doon. Pero kung tayo tatanungin, Senate President ka agad. O kung di siya maging Senate President, ibigay yung Justice Committee sa kanya. Yung Committee on Electoral Reform. Ibigay sa kanya yung mga mabibigat. Ay, yung Blue Ribbon Committee kagad. Hindi na kailangan i-briefing yan. Di ba? Magkakaroon pa ng pag-aaral sa mga baguhang senador. Pero itong si Dante, hindi niya kailangan yun. Kailangan niyang turuan yung mga bagong pasok na senador na magkaroon ng prinsipyo at paninindigan. Yun ang kailangan. Pero para turuan nyo itong mama na to kung paano yung procedure, paano yung pagsasalita dyan sa plenary, no need.
Baka kung ating susumain sa lahat ng senador ngayon, nako, mahusay ho yan. At tayo nakikita natin na napakaliwanag ng kinabukasan nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa pagkapanalo niya na yan ng senador. Ha? Maliwanag ho. Masaya ho tayo sa ating nakikita. Nanunostra na natin, ika nga. Tuloy natin, Comandante. Banatan mo. Rodrigo Duterte, pagpakabayani po kayong lahat. Ilaban po natin ang katwiran kahit anong mangyari. Salamat po at mabuhay kayong lahat. Salamat po, sir. Congrats po. Congrats ko nga. Ang ganda ng tao ni Kong Dante. Ganda ng tao niya eh. Masaya ho tayo na nanalo yung mga kandidato natin. Pero pagka naiisip natin ika nga, yung chance na magkaroon tayo ng talagang mga mahuhusay na na senador kagaya nitong si Kong Dante. Kumbaga meron tayong hindi lang si Kong Dante, nandiyan si Pastor Kibuloy, nandiyan si Atty. Vic Rodriguez. Mas masaya ho sana tayo no? Kahit yung dalawa na yun nakapasok at pangatlo itong si Senator Jimmy Bondoc. Naku, sana. Atty. Jimmy Bondoc, sana no? Kung nakapasok yung tatlo na yun, talagang mas ika nga ngayon pa lang ramdam na ng administrasyon na talagang may kalalagyan sila sa 2020. O kahit sa pagkapanalo na yan ni Kong Dante at ng ibang mga kasama niya, alam na ng Malacanang na hindi na nila hawak. Kumbaga, noong eleksyon, talagang pinipilit nilang sakmalin na yung kapangyarihan. Ayaw ho nilang bitawan. Dapat sa 2020, tayo pa rin ang mamayagpag. Nagsama-sama na ho, makakaliwa, dilawan, mga loyalista nga. Nagsama-sama na sila. Pilit ho nilang sinasakmal ang pamahalaan, yung tipong ayaw ho nilang bitawan. Sa ayaw at sa gusto nila, yung grip na yan, bibitaw yan. Bibitaw yan, lalo na dito sa pagkapanalo nitong si Senator Christopher Bongo, Senator Bato, Senator Rodante Marcoleta, Senator Camille Villar. Naku, may kalalagyan kayo ngayon. Ito na yung kung tawaging let's keep to the good part. Ito na yun. Dito tayo, lipat tayo dito sa dito sa nangyayaring selebrasyon. Diyan sa Cebu. Pakinggan natin kung ano ang sigaw ng mga Cebuano. Nandito ito si Ma'am Pam. Itong si Ma'am Pam Baricuatro, parang kawig niya itong si Madam Pamela. Sa totoo lang pag nakikita ko sila, akala ko sila magkamag-anak dati. Kung di mo lang alamin yung apelido, hindi. Pero magkapangalan, kaya siguro magkatukayo, pati mukha magkatukayo. Magkamukha talaga sila. Ito. Panuorin niyo mga kamay. Ang lupit naman ng celebration na yan, Ma'am Pam. Yan ang bagong governor ng Cebu, ang si Ma'am Pam Baricuatro. Masaya ho tayo dahil wala na ho dito kay Aswang. Mukhang Aswang naman talaga si di ba? Si, pangalan nun? Yung si Gwen Garcia, sa sobrang retoke ng mukha niya, mukha na ho siyang Aswang sa totoo lang. Hindi na ho siya maganda, nakakatakot na eh. Ito talaga, itong si Ma'am Baricuatro, hindi siya, kumbaga, all natural, walang halong chemical ang pagmumukha niya. Kaya winner ho siya, hindi lang ho siya winner sa puso ni Tatay Digong, winner pa ho siya sa puso ng mga Cebuano. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Ayan o. Duterte! 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 Ayun. Palakpakan ho natin ang mga Cebuano na wala na ho sila sa kamandag nitong si Baculaw, nitong si ano pangalan to? Nitong si Gwen Garcia. Ito, rekta ho tayo dito sa third floor studio, Your Happy Network. Naku, magiging happy na naman ho tayo dahil tatambay tayo dito sa channel nitong si Sir Marlon at si Ma'am Pam. Kung di pa ako nakasubscribe, wag na ho kayo mahiya, punta na ho kayo dyan sa third floor studio. Subscribe po kayo. Hanggang ngayon ba, Marlon, may inaasahan ka ma-accomplish pa ng Marcos administration na ito yung mga campaign promises niya? I don't think so. Wala na, Pamela. Ang inaasahan ko na lang. Lagay natin itong si Kimbo dyan sa gilid para talagang mabisa itong Lang rito, yung ultimo sila, tanggap nila na nag-aantay na lang sila matapos yung termino nila. Higit lalo, at halatang-halata yung naging resulta ng nakalipas na midterm elections, para silang sinampal ng kaliwat kanan. Alam mo, Marlon, since I have access dun sa 7th floor, no,
Yung sa Yun HQ. nandun yung mga Panginoon Oo. sa BBM headquarters. Yung sa HQ. And when I say may access, kapag kailangan akong mag-assist ng executives, no, Yes. nandun ako. Alam mo bang panalo na sa planning, naririnig ko lagi si Attorney Vic na sinasabi niya kay Marcos, no? Oo. Na alam mo, sa third year, you become a lame duck. Kaya first year pa lang, day one, magtatrabaho ka na. And once you become a lame duck, yung bang hinihintay mo na lang in the last 3 years, na yung tinanim mo the first 3 years, umuusbong. Para kung ano man ang iwan mo, pag exit mo ng palasyo, nandyan yan legasiya mo. Ang problema, walang tinanim. Wala tinanim at yan pong ito pong sinasabi ko nasa libro ng Kingmaker book. Kung gusto niyo pong mas lalong maintindihan ang lalim at init ng ipinaglalaban ng isang Attorney Vic Rodriguez, this is not to hard sell anything, but this is to encourage everyone that if you have the extra fund, buy yourself the book of Attorney Vic Rodriguez by Jerry Lirio, Kingmaker, the hard copy. Available pa po sa Maiintindihan Fully nyo. Bookstore. Yes, maiintindihan nyo kung saan nanggagaling yung alab ng puso ng taong to. Maiintindihan nyo. Pero tama ka ron, no? Kailang bago sa pandinig ko yun na after 3 years lame duck ka na. Kasi usually, nagiging lame duck ang presidente pagka 1 year na lang. Pero to, ganun sila ka-advance mag-isip noon sa 7th floor. Ito nga, year 1 lame duck na yun. Mula nung kinalasan sila ni Attorney Vic Rodriguez. Totoo. Diba? Totoo. And, Naging lame duck na yun. actually, paano ba tatagalugin ng lame duck? Pilay Actually, kahit hindi pa ako malas etong si etong si Attorney Vic Rodriguez, lingdak na ho talaga si Marcos Jr. Base doon sa mga nangyari doon sa first year niya, yung mga kapalpakan, yung kung ano-ano na yung mga pinag-aatupag nila, yung kung paano na kumita yung mga nakapaikot dito kay Marcos Jr. Doon pa lang ho mga kababayan, lame duck na talaga itong si Marcos Jr. na patok. Diba? Actually, hindi doon pa lang sa sinabi ng isang Amy Marcos na ang namumuno ngayon ay Araneta at Romualdez at hindi Marcos. So, isa na rin ano yun eh. Isa na rin ang parang ng pagsasabi yun na walang nagtatrabaho walang nagtatrabahong Pangulo at halos pinatunayan niya yung nauna namang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi marunong magpaka-presidente ang Marcos Jr. Ay, sinasabi mo, last year ng presidency, you become usually the lame duck. Yeah, Because usually, people, that's the time people will start parang cramming and lilipat yan ng bago nilang pupuntahan o bago nilang lalapitan or hihimurin ng puwet, ika nga, no, Marlon? But, this is very different with President Duterte. Now that he is no longer president in the last 3 years, he is still the most famous and the most sought after and the most alam mo yun, loved president of this country. Nakakatuwa pa yung mga naglalabasan na balita sa media sa abroad, no? Ang takbo ng istorya na kahit nakakulong ang presidente dahil doon sa issue ng alleged extrajudicial killings na dinidinig sa International Criminal Court, nanalo pa rin ang PRRD at hindi lang siya ang nanalo. Nanalo ultimo yung mga kandidato na sinusuportahan niya at natalo naman yung mga kandidato na nang-api sa kanya. Actually, no? Parang taong bayan na nga ang naghiganti para sa kanila, para sa pangalang dinungisan ng mga salbahing at alam mo yun, kaalyado ng administrasyon. Marami sa mga quadcom ang hindi lumusot. Yes. And sometimes you wonder, Marlon, no? What now becomes the fate of House of Representatives led by the House Speakership of Martin Romualdez. Ngayong malakas din ang ugong, Marlon, na maaaring hindi na niya makamit ang pagiging pinaka mataas na opisyales ng Kongreso. Kasi lumilitaw na halos si Martin Romualdez din ang naging dahilan. Kaya bumulusok pa ibaba ang trust and approval ratings ng isang Marcos Jr. Nagsimula yan, Marlon,
Totoo yan. Yung obserbasyon na yun ni Sir Marlon, malaking factor ho itong si Martin Romualdez kung bakit talagang bumulusok. Kasi kung ano man ang gawin itong si Martin Romualdez dyan sa House of Representative, reflection ho yun kung ng tayo ng administrasyon. Halimbawa doon sa kanang pamimigay ng ayuda. Ayuda, kaso ang problema, yung mga dapat na maging benepisyaryo, hindi ho sila ang nabibigyan. At yung mga naman nabigyan, alam ho nila na hindi dapat ganon kalaki yung halagang mas malaking halaga dapat ang makuha nila kumpara dun sa ipinamimigay nitong mga namimigay ng mga akap-akap na to. Yun ho talaga ang isa sa mga nagpabulusok, ha. Kaya yung mga nag-iisip dyan na ayuda equals boto, wala yan. Ika nga yan yung pinaka walang kwentang mindset na pwede nyong isipin sa pagtakbo nyo, sa kung re-electionist kayo, ayuda. Hindi ho yan nagko-convert ng boto. Ang nagko-convert ng boto, serbisyo. Yun ho, serbisyo. Yung resulta ng mga ginagawa mo na kung saan nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ang mahalaga ngayong mga panahon na to. Pero yung ayuda, naku, napakaano na ho niya, yung mga ebidensya ay talagang napakatindi na. 7-7 scheme, ano pa, yung 100 million kung sino man na mag-host ng sorte nitong si Tambaluslos, ang diyan sa di ba, pinagmalaki pa nitong si 1 billion na ayuda doon sa Cavite, pinagmalaki pa ni nitong si Remulla, hindi ILG, kasi wala pa daw lagay sa kanya yon. Ganyan ho sila kawawalang iya. Kaya ang sinasabi ho natin dito, sa susunod na election 2028, soliduhin ho natin kung meron pang mga kandidato ngayong sa nagdaang eleksyon natatakbo ng pagkasenador, susubok pa ng isang beses. Sana itong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Pastor Apollo Kibuloy sumubok pa ulit. Kasi sila ho talaga ang kailangan natin sa totoo lang. Yang mga individual na yan, si Attorney Jimmy Bondok, yan si Attorney Vic Rodriguez, sila ho talaga Parang si Condante, di ba, unang subok niya, biglang atras siya. Kumbaga nagpakilala, tapos teka lang, out ako dyan. Pangalawang balik niya, nandun na ho siya. Nakapasok at talagang linampasan pa niya yung mga talagang kilalang pangalan, kagaya nitong si Soto at nitong si Lacson. Yang si Aimee, ang dami ho niyang linampasan. Talagang matindi ho yung pagkapanalo ni Kong Dante, wala ho siya dun sa laylayan. Kumbaga yung pagkapanalo niya, testamento sa loobin ng sambay ng Pilipino na yung mga pinaggagawa ng administrasyon na to, marami na hindi natutuwa sa ating mga kababayan. Sa issue ng flood control, because there was an internal report within the executive na the cost of the 5,500 flood controls failure is that of his aide na si Zaldico di umano, kaya nga nagkaroon din yan ng pag-exit ng isang Zaldico bilang isang appropriation chair, tama ba? Tama. Sa Kongreso. Di umano nakarating sa mga opisyal ng palasyo na talagang may makating kamay ito pagdating sa yung paggalaw ng pondo para supposedly dun sa flood control. Okay na sana yun, Pam, na napahiya ang isang Marcos Jr. sa nakalipas niyang SONA patungkol dun sa flood control project. Ang problema, walang ginawang aksyon ang Marcos Jr. Wala siyang pinasuhan, wala siyang sinibak sa pwesto, at wala siyang pinakulong para papalagutin kung sino ang nakinabang doon sa 1.6 billion project a day patungkol naman sa flood control project. Yan yung isinisigaw ng TAPS Coalition, yung accountability. Sino ang lalakas ng loob ninyong mangurakot, pero walang may lakas ng loob na humarap at mag-step forward at sabihin, akin to, kasalanan ko to, tatama natin. Ang lakas Walang ng ganun loob ng isang Marcos Jr. na magyabang sa State of the Nation address. Ngayon, nung napak-check siya, 2 days after, no? 2 days after, nung napak-check siya ng mismong kalikasan, wala siyang ginawang action. Kasi, sabihin natin, sige, napahiya siya. Pero para makarecover siya sa pagkakapahiya niya, dapat ang ginawa niya, nagpa-imbestiga siya, pinasuhan niya kung sino man yung mga nagnakaw sa pondo, sa flood control. Tinanggal At higit niya. sa lahat, tinanggal niya at kinasuhan niya at itinulog niya. Pero hanggang ngayon, mag-i-State of the Nation address na naman ng Presidente ng Pilipinas at papalapit na naman ng tagulan, wala tayong nakikita kahit isang puno na bumulo.
para papanagutin kung sino yung mga nakinabang sa multi-billion pisong pondo kaugnay ng flood control. Alam mo, minsan ano yan palaisipan yan sa akin, Marlon, kung paano niya ngayon itatama yung mali niyang datos ng 5,500 flood control na yan, itong parating na zona na to. Tatakpan niya ba ito ng 20 pesos na bigas na, uy, Marlon tapos na ang eleksyon. Babalik kaya ang 20 pesos na bigas na kanilang sinuspend for just one day Galing yun. ng Kasi implementation. Kaya naman sinuspindi dahil para hindi na magmukhang vote buying. Di ba? Oo. Kaya pumalag ang Commission on Elections. Oo. Pero maraming nagdududa dahil alam nila hindi ito sustainable. Higit lalo, ang tingin dito ay isang sugod dahil nga papalapit ang eleksyon. Ngayon, tapos ng eleksyon, itutuloy ba nila? Ibabalik ba nila yung 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu region at hindi lamang dapat sa Visayas region, kundi pati na rin sa buong Yes, Fred Sang, noisy po ang background because outdoor. So, paintindi na lang. Or with this microphone na malapit, mas Alam mo, hindi lahat ng nagsasabi ng audio. Maganda na audio. Ako naman sasabihin ko pagkapangit, pero okay na yan. Wala naman sa studio. Pagka nasa studio, ganyan yung audio, pwede kayong magkomento. Pero pagka nasa labas na, kung ano nakahain, yun ang kainin. Hindi kung ano-ano hinahanap natin. Ang bagyo mga iba dyan. malakas po ba? We want to address your concern, no? Nick Damo D13. Walang death penalty. Yun nga, sa graft and corruption. Yun ang nakakainayang. Actually, Kasi Marlon, isa yan Hindi sa naman, okay na yan. isa yan sa plataforma de gobyerno na inilatag ng isang attorney, Vic Rodriguez, yung death penalty para sa mga kawatan na opisyalis ng pamahalaan at death penalty sa mga banyagang nagtutulak ng ipinagbabawal na G. minsan hindi mo nga maiiwasan magtanong, Marlon, marami ba siyang mas nasagasaan dito o natakot dahil sa kanyang pagsusulong ng ganyang Posible. Posible. adhikain, no? May Oo. mga politiko nga ang nagsasabi na dapat hindi mo na ngayon yan sinusulong ng isang attorney Vic kasi baka raw tamaan sila sakaling manalo sila. Actually, Marlon, balik ko lang yung sinasabi natin 20 pesos na bigas, no? It started in Cebu. Yes. And we all know the dynamic between Marcos and then Governor Gwen Garcia. But now that Cebu is being led by a new Governor Pam Baricuatro, Congrats, Gobernadora Pam. Gobernadora will Pam now be swayed, be influenced, and be made uto-uto of the possibility na dito nyo i-implement ulit ang 20 pesos na bigas, or now that it is being led by a PDP candidate governor Pam Baricuatro, will the administration still have the initiative to pursue with what was planned initially with Gwen Garcia? Tignan natin. Di ba? At marami nakaantabay sa isang Pambari 4 kung paano siya magtatrabaho at kung paano siya magpe-perform bilang baguhang gobernadora sa Cebu. Actually, Marlon, I feel kind of sad somehow and surprised when I saw her online, no, when she took oath and then she went out na surrounded by bodyguards na walang kalapit sa kanya, and then it started out negative because she was already chanting na na parang sa Bisaya ba, layas ka na. So that's negative, contrary to how Isko Moreno of the new now comebacking mayor ng Manila, when he offered the olive branch to Lacuna, na ang sinasabi niya panahon na para magtrabaho, isang tabi na yung issue. But then, compared now to Pambari 4, na very aggressive yung pagtanggap niya ng bago niyang posisyon, and negative yung approach niya dun sa kanyang natalo naman na. So, I think somehow, sa mga bagong upo dyan, no, sana we start everything with one foot forward na maayos at positive. So, ibig mo sabihin, dapat she need to embrace, Humility. Pwede. Humility. You cannot start too arrogant and you cannot start too strong because bago ka. Wala ka pa napapatunayan sa sarili mo. And I hope, sa team niya,
na baka nakikinig naman maparating. But again, our Tama yung ano na yan itong si Madam Pamela, no? Huwag na masyadong agresibo. Di ko pa nakita yung mga video nitong siya. Yun pa lang nakita ko yung Duterte chant nila nung siguro na pagkatapos ng proclamation nitong si Pambare 4, mataas ang emosyon, mainit kasi alam nyo naman no, yan dyan sa Cebu, iba yung environment dyan. Di naman no, yung ano yan, yung dyan si Gwen Garcia, agresibo kasi yan. Kung maaari lang na hindi po babayan kahit talo, gagawin ho na yun. No? Pero maganda yung suggestion nitong si Madam Pamela. Huwag masyadong agresibo. Ipakita mo na hindi ka kagaya ng papalitan mo na yung tipong pagka nakahawak ka sa pwesto o masyado kang arrogante o kung ano pa man. Di ba? Maganda ho yan. Para sa mga team nito si Pambare 4, merong suggestion itong si Pamela ng Third Floor Studio. congratulations to you, Congrats, Madam. ma'am. And I hope you do better than Gwen Garcia. Baka naman na-overwhelm lang. Oh, yun na nga ang problema, Baka Marlon. na-overwhelm. If one neophyte is too overwhelmed, we already know how it would go in the next 3 years. It will all go in your head. Yung malaking bagay, yung mga nakapaligid sa kanya na pwede siyang bulungan, kalabitin. Go. Pero ito Hinay-hinay lang. ito talagang nakakordon ng security guard. I'll show you the link later on. And if you read, alam ko naman marunong ko magbisaya. Ako kahit paano nagagrasp ko yung yung gist ng mga comments. Talaga makikita ay madam, wag pong ganyan. Ay dapat ganito. So I'll show it to you so you know where I'm coming from, no. Kanina Marlon nabanggit mo si Amy Marcos. Kasi may mensahe si Mark. 'Di ba siya yung mo? Midterm ka yung kapit. Nakakuyapit. Nakakuya. Yung talagang nagiging siya, bababa siya o nandyan ka na lang, di ba? Kung may bayag lang si Amy, malamang yung bayag niya nandito sa lig. Nung alam niya, malalaglag siya. Malay mo naman meron. Oo, malay mo naman meron din, di ba? Sorry sa term. Hindi, it's a split Kwentuhan lang term, naman to. totoo naman. Ang sabi niya kasi, ang tagumpay na ito, kasi nandito na tayo sa pangilang meron, na ba? Official na ba o partial unofficial pa rin? I don't know, parang ayoko na tumingin. Unofficial Nakita ko pa rin, nga, no? Okay. Actually, I stopped monitoring, no? When we found out na wala. Anyway, ang sabi niya, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. So ano na lang sila Attorney Vic Rodriguez? Ano yung ibang Ano member na ng lang, Duterte? yes, ano na lang si Attorney Jimmy Bondoc? Ano na lang sila Attorney JV Hindo? Ano na lang sila Attorney Baka naman may Lambino? typo yan, hindi na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Baka naman yung nanindigan, pwedeng palitan nyo na kapag ikaw naging mangga, mananalo ka. Hindi naman type spelling na yun, Gagsi. Tapos sabi niya, mabuhay ang Pilipinas. So, yun lang yung sa akin, na parang, paano yung sa iba na nakipagsapalaran talaga ng buhay nila, at nanindigan sa tama, at alam mo namang niyakap ng mga tao, at hindi nagkamit ito, wala silang paninindigan. Anyway, nandyan na yan. Kitang-kita naman yung pagkapanalo ng isang Amy Marcos. Basta nakaantabay po ang mamayang Pilipino sa iyong gagawin. At patunayan mo na mali ang isang Justice Secretary Boying Rimulya na yung isinampa mong kaso laban sa kanila ay dahil lamang sa kampanya, sa eleksyon. At ngayong tapos na ang eleksyon, dapat ipursige mo panlalo yan. At higit lalo na galingan mo ang pagtatanggol kay Vice President Sara Duterte ngayong nalalapit ang impeachment trial. Ang galing ng ng Q words na ginamit mo, Vice President Sara Duterte, dahil kanina lang nagkaroon ulit ng press conference si Takatak, no? Yung maingay na opisyal diyan sa palasyo, no? Okay. Where Yung she palengkera, said, na butangera. Yes, yung parang mal-edukada kung alam mo yon. She doesn't Ayun na nga, mamaya na natin na ituloy yan kasi gusto muna natin marinig yung sasabihin nitong si Aling Claire, no? Para talagang masulit natin, ika nga. Gusto ko sabay-sabay tayo ika nga, ibigay natin yung ating mga punto de vista dyan sa